may gusto kang gawin, dapat simulan mo siya eh. Tsaka dapat you put yourself out there. Kasi dun mo siya mamamagnet kung ano ba yung mga dapat na para sa'yo. Welcome sa Buhay Buhay Podcast. Kwentong buhay-buhay namin ng kaibigan kong si Nico. Kumusta, Nico? Okay naman. Ikaw, kamusta ka? Ayos naman, ayos. And kamusta ang buhay-buhay natin? Marami ba tayong pinagkakaabalahan? Medyo madami rin pinagkakaabalahan, lalo na yung simula nitong taon na to, madami rin mga ganap. Simula pa lang ng taon, ayun. Pero may oras pa tayong gumawa nitong podcast na to, no? Madami na nga ginagawa, magpa-podcast pa. Madami na tayong ginagawa, pero yeah. Bakit nga ba tayo gumagawa nitong podcast na to? Walang magawa sa buhay? Or gusto pang dagdagan yung pagka-busy natin? Oo, gusto natin dagdagan yung pagka-busy natin. Kaya tayo... Para sa akin, ang pagsasalita sa pagkikwento, medyo therapy yan eh, di ba? So, sa dami ng ganap natin sa buhay-buhay natin, and I'm very sure meron tayong mga gustong i-share, and ito na rin yung ating outlet para sabihin sa mga kaibigan natin, kasi i-invite natin yung mga friends natin na makinig dito sa podcast natin. No? Ito na rin yung way natin para ma-share natin sa mga kaibigan natin yung nangyayari sa ating mga buhay-buhay. Ayan. Ikaw ba, ano ba primary motivation mo for doing this podcast with me? Primary motivation siguro, gusto ko lang din kasi nagkikwento talaga. Mahilig din ako sa mga kwento, at makinig ng kwento, at mahilig din talaga ako sa podcast. Kaya para sa akin napaka-special ng project na to. Personal project siya para sa akin. Siguro pag-usapan natin yung unang topic ng ating episode, which is ano ba yung pinaka-importanting lesson na natutunan mo last year? Yan, bilang 2025 na, at abot pa rin naman tayo sa New Year, but in any case, ano yung pinaka-importanting lesson na natutunan mo noong 2024? 2024, ang dami kasing nangyari sa akin noong 2024. Alam ko yan. Alam mo naman na siguro yung mga kwento na yon at yung mga nangyari, pati kasama naman kayo doon, 'di ba? Pero siguro yung pinaka mababahagi ko na parang pinaka-importanting lesson na natutunan ko ng 2024 is yung pag may gusto kang gawin, dapat simulan mo siya eh. Tsaka dapat you put yourself out there. Kasi dun mo siya mamamagnet kung ano ba yung mga dapat na para sa'yo. Siguro kagaya nung paggawa ko nung brownies. Kasi matagal ko na talaga siyang gustong gawin. Pero ang dami nag-hold sa akin. Parang, ang dami ko iniisip na dapat muna ganito, dapat ganyan. Pero nung nasimulan mo na siya, doon na siya magtutuloy-tuloy na talaga siya eh. So, yun yung pinaka natutunan ko nung 2024. So, kailangan pag may gusto kang gawin, simulan mo siya. Nung naisip mo siyang gawin, ano ba yung mga nagsa-stop sa'yo na simulan siya? Ano yung mga naging fear mo noon? Kasi iniisip ko agad paano siya ibebenta, saan mo ba siya ibebenta, sino ba yung mga bibili, 'di ba? Yun yung mga bagay na tapos ano ba yung magiging brand name? Yan, yung mga ganyan. Yun yung mga iniisip ko, kaya medyo yun yung nag-hold sa akin. Ayun. So parang ang daming steps na kailangan gawin, tapos na-overwhelm ka, at the end of the day, bigla kang napaparalyze sa mga kailangan mong gawin. Oo. Tama? Parang iniisip mo ano muna yung mga dapat gawin bago simulan yung project. May tinatawag sila doon na parang analysis paralysis. Yan, tama. Oo. So, ina-analyze mo muna lahat kung ka magsimula. Kaya
Ayun. Mm-mm. Sabi nga nila, parang may nabasa din akong quote na you don't have to be great to start, but you need to start to be great. Totoo. Diba? Kailangan magsimula. At saka, nung nag-uusap tayo tungkol dyan, no, na papansin ko din marami ka talagang plano, and I can understand na hindi mo rin alam kung ano yung uunahin no? Yun yung isa sa mga naging challenge para sa iyo. But finally, nagawa mo siya, and currently yan yung isa sa mga side hustle mo, mga sources of income mo. Lalo lang ngayon na mukhang kailangan mo ng extra income talaga ngayon at marami kang pinagkakagastusan. Tama, no? Oo. Ayun, sabi ko nga, pag may, di ba, gusto kang gawin, parang gusto mo ng extra income, syempre, gawa ka ng paraan, gawa ka ng side hustle. Kasi, halimbawa ako, magastos kasi ako Di ba, alam mo naman yun. Syempre, gusto kong, minsan, lumalabas with friends. Ayun, nakikipag-socialize. So, ayun, kaya gumawa ko ng side hustle para at least gusto kong gawin, gusto kong bilhin na mga damit or gusto kong kainan na mga restaurant, ganyan. Kahit papaano, na kukuha ko siya, di ba? So, yun yung, nun. Hello, si Fitz ito. Bago tayo magpatuloy, gusto ko kayong i-invite sa aming website na buhaybuhaypodcast.com. Nandun ang aming mga episode show notes at mga special videos, and very soon, mga exclusive and special episodes, mga extended episodes pa. Kaya kita-kita tayo sa ating website na buhaybuhaypodcast.com. So para sa akin, napakahalaga na conscious tayo sa mga kinukonsume natin online. Lalo na sa katulad ko na content creator, and I spend most of my time online. Madali ka kasing mahulog sa isang rabbit hole kapag merong nakakuha ng attention mo. Tapos mayroon kang, ang balak mo lang ay magbasa ng email at mag-check ng updates sa mga kaibigan mo sa social media. Pero 1 hour after, meron ka nang pinapanood na video, na-engross ka na sa isang chismis, kung ano-ano na yung mga binabasa mo, nasa kung saan-saang account ka na, kasi meron kang sinusundan na storya na unfortunately, wala naman talaga siyang importance sa mga pinaggagawa mo sa current na buhay mo. Number 1 dyan, syempre yung mga showbiz or entertainment na chismis, yung mga nagiging viral na balita. Importante na alam natin na dyan sila, pero pagdating kasi sa, kunwari, online ka kasi nagre-research ka, or pumunta ka online kasi gusto mong matuto, meron kang nire-research sa topic, meron kang goal. For example, kailangan kong i-message itong kaibigan ko, may sasabihin ako, pero bigla tayong nanakawan ng atensyon nitong mga, I would say, irrelevant online content. And importante na conscious tayo kapag nahuhulog na tayo dun sa trap na yon, no? Mas popular na term yung nagdo-doom scroll na tayo. Ang unang intention natin is sabihin na natin na magbe-break ako sa trabaho, check ko lang muna yung Facebook ko or check ko muna yung TikTok ko for 5 minutes para ma-relax. Pero biglang naging doom scrolling yon na umabot na ng 1 oras. Oo. 1 oras. Totoo. Tapos minsan matutulog na tayo, check ko lang update kung meron akong, baka may na-miss akong importante. So dapat mga 5 minutes lang yon, di ba? Or 10 minutes at the most. No. Pero mapapansin natin, 1 oras, 2 oras ka na nagbabasa ng mga updates, mga posts sa Twitter or sa Instagram. So dapat tayo lagi, conscious tayo sa kinukonsume natin na content online, and
how we spend our time online. Yun yung pinakamalaking lesson for me kasi I would say may mga goals ako noong 2024 na nahirapan ako tapusin at may mga hindi ako natapos because nung looking back, I think I spent a good amount of unnecessary time online because yun nga, ang tendency kasi is ako, no, lalo na kung something of my interest, nakukuha yung oras at attention ko. Marami na kasing online content, mga educational content. Sabihin na natin sa TikTok, no, marami ding educational content doon, hindi naman puro nagsasayaw yung mga tao doon. Minsan, pag may lumabas sa FYP ko na very interesting, may mga educational content creators doon na talagang ang gagaling, no? Magaganda yung mga topics sila. Napapanood ako, tapos ang daling i-justify sa sarili ko na educational content naman itong kinukonsume ko. Pero wala, 1-2 oras din yung nawala sa akin na instead of me just checking TikTok or I just needed to upload something, my own video, pero yung supposedly 30 minutes lang na task, naging 2 oras kasi napastay ako. So may mga ganyan tayo. And personally, nung nag-check ako or nag-isip-isip ako, 2 lang naman yung primary content online. Merong entertainment, merong educational. And pagdating sa entertainment, merong low-value entertainment, may mga high-value entertainment. Tapos sa educational content, may low-value educational content at may mga high-value educational content. And I think at the end of the day, important na high-value content. So high-value na entertainment tsaka high-value na educational content yung kinukonsume natin. So pag sinabi kong high-value entertainment, siguro opinion ko na lang to, yung mga videos na nagpa-prank, alam mo yun, na quote-unquote walang sense, mga low-value content. Ako mas ko yung mga high-value entertainment content na you're not only entertained but also may natututunan ka, tsaka hindi, di ba, may sense. Kunwari, I consider yung panunood ng mga talent shows. I think that's high-value content kasi, alam mo yon, you are able to watch someone trying to reach their dreams kasi nasa isang talent show sila and you get entertained. Versus yung mga walang ginagawa kundi scripted na prank or, alam mo yon, hindi kasi talaga ako fan ng mga ganong klaseng videos. Oo, or nag-rage bait lang. Yan, lalo na yung mga ganyan, no? Yung mga rage bait content. Yung mga cloud chasers, totoo. Yan. So, yun. So, para sa akin, yun yung number 1 lesson ko for 2024, which is be more conscious of what we consume online, which I plan to do this year, 2025. Yun. Ano masasabi mo dun sa lesson ko? Actually, maganda siya. Dapat talaga, lalo na tayo ngayon kasi lagi tayong online di ba? Tsaka yung work natin, syempre lagi tayong nakaharap sa computer, ganyan. Narinig ko na yun sa isa mong podcast. Napakinggan ko yan habang pauwi ako ng galing office. Yes. Yun, yung mga high value, low value content. Yun. Pero yun nga, yung pinaka-lesson mo na dapat maging aware ka, yung self-awareness, 'di ba? About dun sa pag-consume ng mga online content. Mahalaga din yun kasi syempre nga naman kung may ginagawa ka. Pero parang ang dami din kasi niyang parang ang dami ring factors, no? Parang ang sarap rin niyang paano ba? Parang ang sarap rin niyang pag-usapan or isipin na bakit kaya, kasi 'di ba dati naman hindi naman tayo may cellphone. Yung pag nag-work ka lang, hindi naman tayo talaga sa social media na lagi social media. Wala pa nga dating mga Facebook or 'di ba? Focus lang talaga sa work yung mga tao or kung ano man yung nila. Kaya ayun, maganda rin talaga yung self-aware. Tama. So
Yeah. I think yun ang ano natin, no, pinaka-lesson natin for both of us, yung self-awareness. So in your case, may self-awareness dapat if napaparalyze ka na sa kaka-analyze ng mga plano mo sa buhay. So dapat may self-awareness ka na kailangan ko na magsimula, kailangan ko na mag-start sa plano ko. And in my case naman, self-awareness kung ano ba yung kinukonsume natin online and self-awareness kung worth it ba sa oras natin yung ginagawa natin online. No? So, yan. So, maraming salamat, Nico, sa ating first episode. Sana ay nagustuhan ng ating mga listeners. Sana may matutunan yung mga listeners natin. Kahit wala naman, okay lang. Basta nakinig sila. Maraming salamat sa pakikinig. Please remember to subscribe, leave a review, and share this podcast with your friends. For more information and to contact us, you can visit buhaybuhaypodcast.com.